And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kabatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At sa video ito mga kabatid, magre-react po tayo ngayon, no, dito sa trending na balita na kung saan mga kababayan, ito daw si Pulong Duterte, no, si Iyotman ay nag-walk out mga kabatid sa kalagitnaan ng eleksyon, no, kung sino yung susunod na iuupo na House Speaker. And samahan nyo ako mga kababayan, nabigyang reaction itong ginawang ito ni Pulong, at ipapaliwanag ko sa inyo mga kababayan sa bidyong ito kung bakit nagkakaganito po itong si Pulong Duterte ngayon, kung saan para siyang iyaking bata. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag nyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating opinion at reaction. Bubukas ng ika-20 Kongreso ng House of Representatives ngayong araw, nagdesisyon sina Representative Paulo Duterte ng unang distrito ng lungsod ng Davao kasama ang 3 pang mambabatas na bumuo ng isang independent bloc. Tumanggi silang bumoto para sa posisyon ng speaker at sabay-sabay na lumabas ng session hall bilang pagpapakita ng kanilang hindi pagsang-ayon sa takbo ng liderato sa loob ng mababang kapulungan. Unang-una mga kabatid, wala naman pala silang plano na mag-participate, no, dito sa gagawing botohan kung sino nga ba ang susunod na iuupo na House Speaker. Bakit pa kayo nagpunta dyan? Diba? Para saan yung presensya nyo dyan? Ayaw nyo naman pala makipag-participate dahil hindi nyo gusto yung takbo sa loob ng House of the Representatives. Hindi sana, di na kayo nagpunta. Kanya nga lang, syempre, kailangan yung gawin yan. Bakit nga mo? Para makakuha ng atensyon, no, sa mga media. Para pag-usapan na naman, no, itong ganitong mga galawan ninyo dyan sa loob ng House of the Representatives. Ngayon, trending kayo. Diba? Success, mga kababayan, yung kanilang palabas. Dahil pinag-uusapan sila ngayon, no? In fact, ito nga yung dahilan kung bakit ko to kinukontent ngayon Dahil trending, no? Trending po mga kapatid. Itong pag-walk out di umano ni Pulong Duterte. Biruin mo, walang planong makipag-participate sa gagawing eleksyon kung sinong susunod na iuupo na House of the Representative na House Speaker. Pero pumunta sila para lang sa ganitong eksena, no, para makakuha ng atensyon at simpatya, no, sa taong bayan. 'Di ba? Gaguhan Tuloy. Kabilang sa grupo ni Paulo Duterte, sina Representative Omar Duterte ng ikalawang distrito ng Davao City, Party List Representative Harold Duterte mula sa Puwersa ng Pilipinong Pandagat, at si Representative Isidro Ungab ng ikatlong distrito ng Davao City. Tatlong Duterte. Kasama rin sa nagpasya na manatiling independent si Representative Albi Benitez ng Bacolod City. Sa isang pahayag, sinabi ni Paulo Duterte na hindi siya dumalo sa pagboto para sa speaker dahil hindi siya sumasang-ayon sa leader na itinutulak ng nakararami. Iginiit niyang dito mga kapatid, klarong-klaro, no? Klarong-klaro mga kababayan na ang purpose lang ng kanilang pagpunta magpasikat, no? Gumawa ng kwento, gumawa ng eksena para pag-usapan. 'Di ba? Ganito sila, ganito niloloko nila Duterte mga kapatid, itong kanilang mga supporters. Siyempre kailangan nilang gawin to. Bakit kamo? Humihina na kasi yung brand na Duterte ngayon 'Di ba? Nagmumukha na silang katawa-tawa. Idagdag yung pa yung ginawa ni Baste mga kapatid, no? Na umiral yung kanyang kabaklaan. Matapos maghamon tumakas mga kababayan at hindi pinanindigan yung kanyang kayabangan. So ngayon, kailangan nila uling i-build up itong kanilang pangalan. 'Di ba? Kailangan nilang magpakita ng tawag nito, strong na presence para pag-usapan uli. Ganun lang mga kapatid. Itong kanilang taktika na ginagawa ngayon. Kasi nga bistado na sila Yung ate niya, si Sara, may kinakaharap na impeachment.
dahil sa mga pagnanakaw na ginawa niya sa budget na ibinigay sa kanyang opisina. Tapos itong si Basti ngayon, no, na-booking na isa pa lang bading, no, walang bayag, puti ang itlog. Kaya itong si Paulo ngayon, no, ang bumabawi para hindi magmukhang kahiya-hiya yung kanilang pamilya. Gumawa ng eksena, may pa-walk out pang nalalaman, di ba? Pero mamaya papaliwanag ko sa inyo kung ano nga ba ang dahilan kung bakit nagiging iyaking bata itong si Paulo Duterte. Anyway, tuloy muna natin to. Sinabi ni Paulo Duterte na hindi siya dumalo sa pagboto para sa speaker dahil hindi siya sumasang-ayon sa leader na itinutulak ng nakararami. Iginiit niyang hindi siya bahagi ng majority o ng minority, kundi mas pinili niyang tumindig bilang independenteng kinatawan para sa kanyang mga nasasakupan. Ayon sa kanya, sabihin mo, walang may gustong tumanggap sa'yo, no, dyan sa House of the Representatives, majority man o minority. Kasi both sides kalaban nyo, no? Kasi ang minority, mga kababayan, binubuo po kasi yan, no, ng mga dilawan, no, nila Castro, nila tawag to Raul Manuel, no, nila Laila de Lima, na kung saan kilalang kalaban talaga ni Digong. Sa majority naman, ito naman yung mga congressman na pabor, no, kay Romualdez, no, yun. Kaya wala siyang pagpipilian sa dalawa. Ang ginawa niya, gumawa siya ng independent na black, di ba? Yun talaga yung pinaka-last option niya, mga kapatid, dahil walang tatanggap sa kanya, no, sa majority at sa minority. Mawawalan siya ng malulubog siya, kumbaga, mga kababayan, no, kung sakali hindi niya gawin itong eksena na ito, kung saan may gumawa siya ng mga pa-walk out di umano sa kalagitnaan ng pagpili ng susunod na iuupong House Speaker, di ba? Ang purpose nito, mga kabatid, to gather attention, no, sa publiko, no, para naman ma-recognize sila na nandyan pa pala itong si Paulo Duterte. Kasi nga ngayon sirang-sira na sila no? Yung mga supporters na lang nila, yung ilang milyong supporters na lang nila ang naniniwala sa kanila. At ang mas mapait pa dyan, mga babayan, no? Ang mas malupit pa dyan, unti-unti na rin nagsisikalasan itong ibang mga supporters nila, no? Kumbaga, nawalan ng gana. Bakit ka mo? Unti-unti nang nabubulgar itong kanilang mga itong kanilang mga pagkatao At mas lalo pang na-trigger itong kanilang mga supporters dahil doon sa kaduwagan na ipinakita ni Basti. Di ba? Yun, mga kapatid. Kaya ngayon si Pulong, gumagawa talaga siya ng paraan para pag-usapan at ma-recognize yung kanilang presensya dyan sa House of the Representatives. Kaya ito, gumawa siya ng mga walk-out na drama. Tuloy. Ang serbisyo publiko ay hindi dapat ituring na gantimpala o larangan ng paligsahan, kundi isang sagradong tungkulin na kailangang gampanan ng may dignidad. May dignidad daw, mga kabatid. Do you think si Pulong may dignidad? Diba? Alam nyo, mga kababayan, eto papaliwanag ko sa inyo kung bakit naging iyaking bata itong si Pulong. Kasi nga, mga kabatid, no, kaya tahol itong si Pulong dyan sa House of the Representatives at tuloy-tuloy yung kanyang ginagawang paninira dyan, no, sa nakaupong House Speaker. Dahil, mga kababayan, hindi kasi nabibigyan ng pabor itong kanyang mga kahilingan. Diba? Ito lang, kung sakali, mga kapatid, sa tingin nyo ba, kung sakaling pinagbigyan yung nirequest ng budget noon na ilang billion yun or ilang million yun, no, para sa kanyang distrito sa Davao, do you think, mga kababayan, no, kakahol itong si Pulong laban sa namumuno dyan sa House of the Representatives? Do you think, mga kapatid, may ganitong eksenang gagawin si Pulong kung laging binibigyan ng pabor itong mga kahilingan niya dyan sa House of the Representatives?
'Di ba? Ganun lang 'yun eh. Dahil hindi siya napagbibigyan, no? Hindi siya napagbibigyan ng speaker na si Romualdez. Kaya siya tahol ng tahol ngayon. Bakit kamo? Gutom si Pulong, mga kapatid. No? Nangangayayat siya ngayon. Dahil yung pera na kanyang hinihingi hindi po na ibibigay sa kanya. Unlike noong kapanahunan ng kanyang ama na si Digong, no? 51 billion, mga kababayan. No? 51 billion, isang request lang ni Pulong, binigay agad yung 51 billion niya na nire-request na budget. Sa panahon ni Marcos, sa leadership ni Romualdez, wala siyang kinita, mga kapatid. 'Di ba? Every time na nagre-request siya ng budget, no? Nagdi-demand siya ng ganito kalaking budget, dinideny ng House of the Representatives. At sinabihan pa siya, kulang pa ba yung 51 billion mo na nakuha noon? Minsan na itong sinupalpal dyan, mga kababayan eh. At question, saan mo nilagay yung 51 billion? Di ba? Biruin nyo, napakaliit ng kanyang distrito. Pero 51 billion, mga kapatid, no? Pang national budget na yon, yung kanyang hiningi noon at inaprubahan ng House during sa time ng kanyang ama. Tapos ngayon itong kanyang distrito binabaha. Saan mo ginamit yung pera? 'Di ba? Paano mo nilusta yung 51 billion na yun? 51 billion, mga kababayan, hindi million, billion, mga kapatid. Ang nilustay ni Pulong. Tapos ngayon akala niya, no? Ganun pa rin niya ka-easy makukuha yung mga dinidemand niyang amount. Unfortunately, mga kapatid, para kay Pulong, noong nag-request siya ng budget, I think 2023 yata yon, hindi ako nagkakamali, dininay. Kasi nga, mga kababayan, sobrang laki ng kanyang hinihingi. Tapos parang unliquidated pa yung kanyang 51 billion. Kaya tinanong siya. Simula nun, mga kapatid, lagi nang tinitira ni Pulong ang House of the Representatives. At gumagawa pa sila ng kwento na di umano, mga buhaya daw, no? Itong mga nakaupo ngayon dyan sa House of the Representatives. May mas buhaya pa ba kay Apolong Duterte, mga kababayan, pagdating sa budget? Yung mga nakaupong mga kwan dyan, no? Yung mga nakaupo ngayon ng mga congressman dyan sa House of the Representatives, hindi pa nakatikim yan ng 51 billion. Tulad ng natikman ni Pulong, mga kapatid. Although nakakakuha sila ng mga milyones dyan na nire-request nila sa kanilang pondo, pero wala pang congressman dyan, no? Ang nakakuha ng katulad sa ligwak ni Pulong dyan na 51 billion. Baka nga sa buong record ng congressman dyan na nandyan ngayon sa House of the Representatives, mga kababayan, si Pulong lang talaga ang nag-iisang binigyan ng ganong kalaking budget no? Ako naniniwala ako dun, mga kapatid, na kahit halongkatin natin yung record dyan ng mga congressman na naupo dyan sa House of the Representatives, wala pang ni isa, no, ang nagkaroon ng 51 billion na budget maliban kay Pulong Duterte. Kaya nagiging iyaking bata to ngayon Dahil, mga kababayan, hindi na siya nai-spoiled. Unlike nung panahon ng kanyang ama, na every time magdidemand siya ng budget, na pagbibigyan siya, syempre, mga kababayan, takot, no? Takot, mga kapatid, yung mga congressman noong time ni Digong. Kasi ayaw nilang gipitin sila, no, sa kanilang mga ire-request din na budget para sa kanilang mga lalawigan. 'Di ba? Kasi nga yung House Speaker noon hawak sa liig ni Digong Kung tutuusin nga, kulang na nga lang magpatayan yung dalawang House Speaker Dahil
May term sharing silang tinatawag, tapos itong isa, no? Ayaw naman ng bitawan yung kanyang yung kanyang position bilang House Speaker. Oh. Sila na nag-away. 'Di ba? Pero yung mga yon, parehas na tuta ni Digong, no? Mga alagad ni Duterte yon. Oh. And during that time, spoiled itong si Pulong, mga kapatid. Kaya nga naligwak niya ang 51 billion nang walang kahirap-hirap Kasi impluwensyado ng kanyang ama ang House of the Representatives. Tuta ni Digong yung namumuno ngayon, sa panahon ni Marcos, wala, mga kababayan, wala siyang nakukuha. Kung sa alagang hayop pa itong si Pulong, mga kapatid, nangangayayat dahil hindi napapakain ng maayos. Unlike nung kapanahunan ng kanyang ama, na busog siya. 'Di ba? 'Yun lang naman 'yun Kasi nga kung titingnan natin, no? Kung pinagbigyan ng kung pinagbigyan ni Romualdez itong kanyang mga hinihinging budget, no? Do you think magmamaoy si Pulong? Magiging iyakin siya? I don't think so, mga kababayan, no? Talagang sasamantalahin ni Pulong 'yun. Pero dahil, mga kapatid, no, hindi siya napapaboran, kaya umiiyak siya. Ayaw niya kasi, mga kababayan, no, na nalulugi siya sa kanyang mga colleagues diyan sa House of the Representatives. Tuso Kaya ayaw niyang nauutakan siya. Pagbibintangan niya na di umano mga buhaya itong mga congressman, itong sila Romualdez. Ikaw, anong tawag sa hindi ka rin ba buhaya? 51 billion sinulo mo lang. Tapos hindi mo pa maipakita yung liquidation mo, kung paano mo ginamit yung 51 billion sa napakaliit mong distrito. Wala yun. Yan lang yung nakita kong dahilan kung bakit ganyan si Pulong. Tapos ngayon, no, gumawa uli sila ng panibagong eksena. Napahiya dahil kay Baste nadungisan yung kanilang matapang na pangalan. Kasi kilala sila na matatapang at maskulado Tapos yung bunsong kapatid nilang lalaki, bading pala. Anyway guys, hanggang dito lang tong video na ito, Kung gusto niyo pong panoorin yung kabuuan nitong video natin nire-react ngayon, mga kapatid, punta lang kayo sa YouTube channel ni Ask Teacher Popong, no? Doon po ito naka-upload. Panoorin niyo po. Gusto ko lang talagang mag-react dito sa naging kuha ni Pulong ngayon, no? Sa naging reaction niya. Kung saan nag-walk out pa. Gusto lang makakuha ng attention nito. Walang iba. Wala nang ibang rason. Gusto lang niya makakuha ng attention dahil napahiya na yung pamilya nila at medyo kukonti na lang yung naniniwala ngayon sa kanila. Anyway, huwag niyo po kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-iwan na rin kayo dyan ng inyong mga komento, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Adios.